Magandang hapon, Konsyal Dundun Nortis, dito sa bayan ng Infanta. Cons, ating ganap na batas pambayan dito sa Infanta ang Balay Silangan. No? Ano po ba ang naging significance ito? Bakit nabuo ang batas pambayan na ito? Actually, yung Balay Silangan ay sa ating mga Tagalog, ay bahay ng pagbabago, no. So, naisip namin ito, actually ang talagang original na umisip nito ay ang ating kasamahan na si Consul Ronald Yu at aming pinagtulungan na ito'y maisabatas. Kaya meron na tayong ordinance creating Balay Silangan in the municipality of Infanta, Quezon. Ang ating layunin dito ay para sa mga reformista, para sa ating mga nalulung sa droga na gustong magbago. So, ito'y isang reformation center kung saan doon sila pansamantalang pwedeng tumira at gawin yung mga kinakailangang tungkulin at proseso para sa kanilang pagbabago. Saan po ito situated na lugar, Cons? Kung sakasakali ito ay ilalagay dito sa may bahagi ng Senior Citizens Affairs Office, dito sa ating kino-construct na new municipal building dito sa Barangay Common. At sa totoo lang ay sa ating 2026 proposed budget ay may initial na tayo dito na funds na 700,000 pesos. At para naman mas maging maayos yung pagsisimula natin dahil first time ito sa Municipality of Infanta na magkakaroon tayo ng Balay Silangan Reformation Center. Kaya para mayroon kaming idea kung paano ito mas maayos na naipapatupad, ay kami nagkaroon ng benchmarking. Magkasama kami ni Konsehal Ronald Yu, kasama yung ating ilang konsehal, kasama yung ating MLGOO, at pumunta kami dito sa bahagi ng Tanay Rizal. Tiningnan namin yung kanilang Balay Silangan Reformation Center para naman makapag-benchmarking kami doon at makita namin. Dahil nakita namin yung maayos na pamamalakad ng Tanay Rizal pagdating sa kanilang Balay Silangan Reformation Center. Sa totoo, nung kami pumunta doon, kami natutuwa ni Consul Ronald Yu dahil yung kanilang opisina, sa halip na sila'y bumili ng mga pangdekorasyon nitong nakaraang Christmas, ay ang ginamit nila ay yung mga testing kit, no. Ginawa nilang dekorasyon, no. Napaka-innovative, no. Ginawa nilang 'yun ang dekorasyon sa dami siguro ng testing kit na nagamit sa mga nagpapa-drug test doon, ay naipon nila at 'yun ang kanilang ginawang Christmas tree, 'yun ang kanilang ginawang dekorasyon. So, tayo nandun, nag-observe at tayo nakipagpulong sa mayor, nakipagpulong din tayo doon sa kanilang focal person pagdating sa Balay Silangan at tiningnan natin yung kanilang mga facilities kung kaya nating gayahin dito sa bayan ng Infanta. Cons, anong pagkakaiba nito sa rehabilitation center? Tayo nagpo-provide ng temporary shelter para sa mga reformists, yung mga gustong magbago, no? Yung gustong sila ay tuluyan ng mawalay sa droga. Ang pagkakaiba nito kasi pag ikay pumunta sa mga rehabilitation center, parang eskwelahan to, magbabayad ka ng mahal ng tuition, tapos nakakulong ka. Dito sa ating Balay Silangan Reformation Center, hindi ka ikukulong. Hindi ka ikukulong. Halos normal yung buhay mo. Ikaw ay makakalabas, may mga activities na isasagawa, no? At yung mga reformation na sistema para mabago yung iyong nakagawian ay gagawin ng ikaw ay malaya. Ang tanging pagkakaiba nito, base do sa aming ginawang pag-aaral sa bayan ng Tanay, ay talagang linggo-linggo ay may drug test, no? Sabi nga nila, nasa sayo yan kung magbabago ka o hindi. Hindi ka nila pipilitin. May mga activities na nakalaan na dapat gawin dito at meron tayong counseling na gagawin dito. Alam mo, meron tayong moral recovery program. So align ito, no, dito sa ating programa
para sa Balay Silangan. Meron ding tayong mga psychological reform na gagawin dahil mag-hire din tayo ng psychologist dito sa ating Municipal Health Center. So lahat ng ating mga plano dito sa ating Municipal Health Office, yung ating ginagawang reformation, no, at itong sa Balay Silangan, lahat yan ay naka-align. At kung ano pa yung mga pwedeng maidagdag, no, para matulungan yung ating mga kababayan na gustong magbago ay gagawin natin. Kaya nga nag-uusap kami ni Consul Ronald Yu, ating palalakasin na rin itong ating kung tawagin ay demonstration farm. So pwede din nating silang patulungin, no, para sa pagtatanim, no, para may iba silang mga gawain, may ibang mga ginagawa. Alam mo kasi, pag hindi mo naihiwalay yung ating mga biktima, no, ng droga na gustong magbago at mananatiling ang kanilang makakasalamuha ay yung kanilang mga kaibigan na naging dahilan ng kanilang pagkalulong, ay talagang mahihirapan. So, kumbaga bibigyan natin sila ng pagkakataon, bibigyan natin sila ng proper venue, no, para makapagbago at tutulungan sila ng lokal na pamahalaan. Yung initial funds na nabanggit ko kanina ay initial pa lang yon, 700,000. Pag tayo kinulang as chairman ng Committee on Appropriation, hahanap pa tayo ng pondo para mas mapalakas pa natin ito. Ginagawa nating sa lubong ang pagkilos ng lokal na pamahalaan. Kung hindi siguro lingid sa balita ng ating mga kababayan sa impormasyon na number 1 tayo pagdating sa mga pagsugpo sa mga kriminalidad dito sa bayan ng Infanta, at isa ang ating head ng PNP dito sa bayan ng Infanta sa talagang binibigyan ng recognition dahil sa kanyang implementasyon at paglaban laban sa pinagbabawal na gamot, no. Ang dami na niyang operation na ginawa dito sa bayan ng Infanta. So habang tayo ay aktibo, no, ang lokal na pamahalaan, ang kapulisan sa panghuhuli, no, ay tayo magiging aktibo din naman at nagbibigay ng pagkakataon para naman sa mga gustong magbago, no. Cons, panawagan po sa inyong mga kababayan, siyempre, para sila mahikayat din, para sila makiisa sa ganitong programa at ordinansa ng pambayan. Para po sa ating mga kababayan, kami po ay naniniwala na lahat ay may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag pong mawawalan ng pag-asa yung pong ating mga kababayan na may mga anak, kamag-anak, no, na nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Dahil nandito po ang lokal na pamahalaan para po tumulong sa inyo. Ang kinakailangan po laang namin ay kooperasyon at koordinasyon sa pamilya po nitong kinakailangan nating bigyan ng pagkakataon para po naman sila ay mapagbago. Ito pong Balay Silangan Ordinance o Bahay ng Pagbabago ay isang ordinansa na alam po namin na makakatugon, makakatulong para po sa ating mga kababayan para mabigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon.